Ang video natin na ito ay para naman sa mga aplikant sa biyahe ni Gwapong Biyahero TV at para makasama si Kuya Isko Official o si Charles Francisco sa kanyang Facebook account. Or ang pag-apply ng driver, lalo na dito sa taxi driver mga biyahero ay napakasimple lang. Ang requirements, kailangan lang ay bago yung iyong barangay clearance at yung iyong police clearance at NBI clearance. Then biodata. Then, siyempre, may kalakip na 2x2 picture. So, ganun lang siya kasimple. So, sa ibang company ng taxi ay bini-BI ka pa or sinisi-I ka pa sa iyong tirahan. Sa iba naman is hindi na. No? Depende siguro sa iyo. No? So, napakasimple lang. Pag mayroon ka nun at ikaw ay Xerox na lisensya pala, no? At least 1, 2, 3 yung lisensya mo. Professional. Yan, professional. Dapat professional. So kung mayroon ka niyan, pwede ka na mag-apply sa mga taxi company. Pero syempre, may mga diskarte kasi sa taxi na kailangan natin alam, no? Unang-una sa pagbibiyahe, kasi ang pagbibiyahe hindi rin basta-basta. So ito ay first time ko yung experience, kaya in-experience ko lang din ito. Siyempre kailangan alam natin yung lugar-lugar, mga daan or mga lugar. Hindi na yung daan, lugar na lang, no? Kasi ang daan madaling matutunan, lalo't may Waze naman o may Google. Pero ang lugar ba, yung sinabing ganitong lugar, dapat alam mo kung saan ka dadaan. So ganoon pa man, tayo kasi mga kabiyahero, mga ka-5-9 is dati tayong armored, no? Armored driver tayo, kaya pamilyar na talaga sa atin yung mga lugar-lugar. So yan pala, nandito tayo sa Maisyo Boulevard, Pasig, no? May binabatayang pasahero sa RMC Medical Center, Rizal Medical Center sa ospital. So ngayon nandito na tayo sa may Maisyo Boulevard, Pasig. So hanap tayo ng pasahero dito. So yun nga, pag alam mo yung mga lugar-lugar, mas advantage sa'yo, mas maganda, para hindi ka mahirapan kung saan magpapatid yung pasahero. So kung wala naman, kung talagang gusto mo lang drive ng taxi pero hindi mo alam yung lugar, pwede namang gamitan mo siya ng Google o kaya Waze. Bawat takbo mo gagamit ka ng ganun. Or either yung iba kasi mga pasahero is nagtuturo talaga kung saan dadaan or saan ang daan. Pero iba naman hindi nila alam yung dadaanan. Sabihin na lang nila sa'yo yung lugar. Yun. So yan ang isa sa dapat nating alam kung tayo ay gustong magmaneho ng taxi. So dapat talagang pamilyar sa iyo ang buong kamay nilaan. Then sa diskarte naman, sa pamamasada, wala naman. At ikot-ikot ka lang talaga. So hanggang sa matutunan mo na lang rin yan. Mayroong mga pinipilahan yung taxi sa lahat ng mall. May pila yung mga taxi. May pilahan naman, makikita mo naman yan na may mga taxi nakapila. Pwede nating sundan yun. Then mga pag-ikot-ikot man, kung saan-saan ka lang lugar na gusto mong pumunta, pwede naman, kahit saan lang siya. So pag may pumara, siyempre ituan mo at siyempre tatanungin mo kung saan siya pupunta. At kung hindi na tanungin din kung saan ang gusto nyong daan or saan ang daan, mga ganyan. So pwede naman, walang problema. So pwede mo namang kausapin yung pasahero. So simple lang siya, napakasimple lang talaga pag apply ng taxi driver. Para ka rin lang nag-apply ng family driver. So ganoon pa man, siyempre sa biyahe, kailangan natin na maging maingat at laging malinis yung taxi. Kasi nga, iba-iba yung mga sumasakay sa atin araw-araw. So yun yung isa sa mga idea sa mga gustong magmaneho ng taxi or magbiyahe ng taxi. So siyempre hindi maiwasan, may mga masusungit na pasahero. Pero siyempre kailangan malawak tayo. Hindi natin sila papatulan. Bago sabi ko nga doon sa unang vlog, kung napapanood nyo, dapat sila ang susunod sa atin dahil sila ang nakikisakay lang. Okay? Sila ang nakikisakay lang sa ating ginagamit. Tayo ang may hawak nitong sasakyan. Kaya dapat sila ang susunod sa atin. Hindi yung tayo susunod sa kanila. Nagbabayad man sila sa atin pero napakaliit na halaga kapalit ng safety nila pagsakay nila sa atin, di ba? So tayo pa rin ang mas masusunod kumbaga.
So ganun pa man, syempre kailangan lang naman magkaintindihan ang pasahero at driver. So, kaya nga lang, mayroong mga driver nga na masusungit nga din, no? So pareho lang naman, depende kasi sa tao yan. Pero the best, kung masungit man yung ating mga sakay, tayo is mabait pa rin, humble pa rin, relax pa rin. So dapat ganun tayo. So kasi marami na akong experience nga, talagang walang hiya talagang pasahero, pero hinayaan ko lang. So ganun pa man, sa mga gustong mag-apply, pwede kayong mag-PM dito or mag-message dito sa video ko na to, at pwede ko kayong samahan, or pwede kayong pumunta sa aming garahe kasi hiring ngayon. Pwede tayong magkita, no? Katulad gabi, merong lumapit sa akin na taxi driver din, gusto niyang lumipat dahil wala raw sa ayos yung kanilang operator. So sabi ko, sige, binigay ko yung address. So ganun pa man, sige, sa mga gusto mag-apply, mga biyahero, mga driver dyan, sige, message nyo lang ako, PM nyo lang ako dito, or message kayo sa comment section, at sasagutin ko kayo, or abangan nyo ang mga next upload at i-vlog natin. Okay? So yan, nandito na tayo sa may Show Boulevard San Miguel. Stop lang. Ayan, Show Boulevard San Miguel, naka-stop lang tayo. Wala pa tayong pasahero sa ngayon, no? Mula doon sa may RMC, nagpagas lang tayo. Then pag alis natin sa gasolinahan, wala na. Nag-try akong mag-live sa YouTube ko, kaya lang hindi okay kasi nga hindi ko maayos yung camera. So yun lang naman actually mga kababayan, no? Yung pag-apply ng ano. Pero ang gusto ko pang ma-experience sana yung mag-drive ng bus. Gusto ko talagang ma-experience mga dapat ano, subukan, no? Ako pwede kong gawin na kahit bukas bumalik sa security. Pero gusto kong ma-experience yung iba't ibang trabaho kasi para alam natin, hindi tayo ano, 'di ba? Hindi tayo mangmang sa mga ganung trabaho. So sa taxi, okay, enjoy, masaya, at yun nga, naiikot mo rin yung buong lugar. Bagkos syempre nakakapagod kasi nga syempre takbo ka ng takbo, biyahe ka ng biyahe, nakaupo ka lang, pero nakakapagod yung utak natin, isip, kamay, paa. Kasi ang gumagana talaga sa atin is isip. Number 1 is isip. Dahil hindi mo magagawa lahat yung gagawin mo kung wala kang isip. Yan. Number 1 talaga, isip. Dapat maayos yung isip. So yun lang naman mga bihero, mga kuya. Ganun lang kasimple. So sa daan naman, so kailangan madiskarte ka, mabilis yung mata mo, madiskarte ka. So hindi yung parang ano, kahit mabilis ka, wala problema, basta madiskarte ka sa daan kung paano umiwas, paano sumingit, paano ganun. So kailangan kasi yung pagsingit may diskarte din, hindi yung basta-basta singit lang. Or yung mabilis, kailangan may diskarte, hindi yung basta-basta mabilis lang. Kailangan may mga diskarte para walang naalanganan, walang naalanganin. Kasi pag sumingit kaya alanganin na aalanganin yung mga katabi natin o mga kasunod natin. So kailangan pag sumingit ka, pag nakanguso ka na, tirahin mo na, diretso mo na para wala nang sasagabal, di ba? Ganon. So minsan may mga ugok din na kasi ang situation ng katulad dun, bumusina. Bubusina siya, matraffic naman, di ba? So mga ganon ba? So kailangan ang mindset natin maluwag. So pagka ganun, ano tayo, giveaway lagi, bigyan natin. Tulad niya, kinat ako ng jeep, di ba? So pagbibigyan ko siya. Kasi nga, nandyan na siya eh. So ano gagawin ko, di ba? Traffic naman din. Ngayon, kung pairalin natin yung inis, galit, mayat maya mainis ka kasi maraming ganun. So kailangan, relax lang talaga tayo. Ano man, kung mabigayan sa daan, bigayan sa daan. Ngayon, kung siguro sinadya ka na, yun magagalit ka. Pero ganyan kasi singitan lang talaga dito sa atin. Dahil nga dito sa Pilipinas is napaka-traffic talaga dito. Kaya singitan lang dito. Pag magaling ka sumingit, makakalusot ka. Ngayon, pag tanga ka, problema mo na yun, di ba? So, ganun lang siya. Yun, so kung talagang tangang-tanga ka, napakatanga mo, ayun, kaya ka mababangga. Pero kung mahusay ka, magaling ka sumingit, tanga ka lang ng kaunti, kahit pa paano, hindi ka madalas masagi, di ba? So ganoon lang kasimple. So ayan, nasa ano na tayo, Show Boulevard EDSA. Ayan, at sa mga gustong mag-apply ng driver, sige, pasok tayo ng driver kasi
maganda rin naman. Ang taxi kasi pag masipag ka lang talaga, pag tuloy-tuloy ang biyahe mo, hindi bababa ng 2,000 ang kikitain mo. Hindi mo nga lang siya tutulugan. Pero kung tutulugan mo siya, hindi, tutulog ka ibig sabihin. Pero ibig sabihin, hindi mo siya tutulugan ng tuloy-tuloy na mahaba. Kasi pag tinulugan mo siya, yung 24 hours na biyahe mo, wala ka nang kikitain din. Kasi nga mapupunta na lang sa boundary at saka gasolina. So yun lang. So kailangan talaga doon, halimbawa kung 24 hours yung biyahe mo, tuloy-tuloy ka doon, 2,000 ang kikitain mo talaga doon. Hindi bababa. So ganoon siya. Kaya yung mga biyahe 24 hours, medyo malaki ang kinikita nila. Kasi yung 24 hours na yun, tuloy-tuloy talaga biyahe nila noon. After noon, off-duty na naman sila ng 24 hours, tuloy-tuloy din ang pahinga. Kaya dito sa araw-araw, medyo hindi ganun kalaki ang kinikita kasi kailangan natin magpahinga. So, pag nakuha mo yung boundary, pahinga konti, then biyahe uli para sa kita naman at gasolina. So, ganun lang siya. So, give intake lang talaga. So, bagkos, ang kinamaganda sa araw-araw, araw-araw kang kumikita. Diba? Kung kaya mo nga lang talaga. Kung kaya mo yung araw-araw na biyahe. So, yun lang. Ako, kinaya ko mula nung November. So, shoutout sa lahat. Good morning, good morning. Ayan, sana po magtulong-tulong lang tayo sa ating mga kababayan na kailangan ng trabaho. Yun lang may tutulong ko sa inyo sa ngayon, no? Mga viewers natin dyan, mga makapanood na kailangan ng driver, taxi driver, lapit kayo sa akin, matutulungan natin kayo. Basta yun nga, kailangan bago lang NBI ninyo at saka police clearance at saka barangay clearance. Yung tatlo na yan, pag bago yan, ayos na. Then 1, 2, 3 yung inyong lisensya. So, okay. So ako naman, under observation ko pa rin ito. Siguro baka, kasi siyempre security talaga tayo, meron pa tayong lisensya, sayang naman yung lisensya natin. So kailangan magamit na muna natin ng hanggang sa mag-expire yon, kasi ginastusan din natin yon, mahal din ang bayad, di ba? Mahal din ang ginastos natin doon. So kailangan natin mabawi din yung ginastos natin doon sa ating security license. So ayan, shout out EDSA po ito, EDSA na tayo, galing tayo ng Show Boulevard. Okay, yan, pakita ko sa inyo. Yan, EDSA. Ngayon, dito kasi sa may Barangka Mandaluyong dito, medyo maraming pasahero dito. Babalik-balik ka lang dito, makakita ka na ng pasahero. Kaya dito ako, hindi ako dumiretso sa Show Boulevard. Bumaliwa ako ng EDSA kasi dito ako kukuha ng pasahero sa may Barangka Mandaluyong. Maraming pasahero dito sa Barangka. Kaya shoutout po sa mga umiikot na taxi dito sa Barangka Drive dito sa may Mandaluyong City. Okay, ayan oh. So ito na yun. Karugtong na siya ng Barangka Drive. Ayan, may nakatambay na isang taxi dyan. Naabangan niya yung mga nandito sa dulong pasahero. So tayo, iikot lang tayo. Pag may pumara sa atin, yun ang ating hintuan. So Barangka Drive. So Barangka Drive po ito dito sa may Mandaluyong, mga biyahero, no, mga kuya. So shout out, ayan, may bago tayong upload about sa pag-apply ng security guard. So panoorin nyo po at makatulong din tayo sa ating mga ka-59 na gustong magtrabaho ng security guard. Kaya lang medyo standard nga lang talaga yung ating hiring ng security guard, yung ating kailangan, kaya para sa mga snapping guardia. So pag may mga gustong pumasok, kahit mga wala pang experience, matutulungan ko rin kayo para makapag-training. So yun po yun, tulong-tulong po tayo mga ka-59. Alright, so shoutout sa lahat. Good morning, good morning. Dito na lang siguro yung video natin kasi naka 14 minutes na tayo. Thank you very much po. And mabuhay po ang lahat. God bless. Apply na. Thank you very much. Ang mga security